June 15, 2023. 3:17 da madrugada, sa isang ospital sa Maynila, namatay ang isang pasyente na walang sakit. Wala raw sakit ang katawan niya, pero nang buksan ang bibig niya para i-intubate, may lumabas na itim na ahas na buhay pa. At ang pinaka-nakakakilabot, may nakasulat sa katawan ng ahas gamit ang pulang tinta. Hindi siya ginagamot ng doktor. Kulam IT. Ngayon ito ang kwentong hindi nila gusto ikwento sa loob ng ospital. Alas 3:30 na madaling araw, ika-negatibo 15 ng Hunyo, 2023. Sa emergency room ng isang malaking ospital sa Maynila, biglang tumigil ang tibok ng puso na Ernesto Cruz, 46 anyos, driver ng ambulansya mismo ng ospital na iyon. Walang sakit ang katawan, walang high blood, walang diabetes. Kahapon lang, masigla pa siyang nagjo-joke sa mga nurse habang nakakap sa kantin. Pero kanina, habang naghihintay ng susunod na tawag, bigla na lang siyang natumba sa sahig ng garahe. Dalidoling isinugod siya ng mga kasamahan niya sa mismong ER kung saan siya nagtatrabaho araw-araw. Code Blue. 7 doktor. Defibrillator. Adrenaline. Chest compression ng chest compression. 6 na minuto siyang walang pulso. Nang sa wakas ay bumalik ang tibok, hindi na raw siya ang perehong Ernesto. Nang ibuka ng residente ang bibig niya para maglagay ng tubo, lahat sila napaatras. May gumalaw sa loob ng lalamunan niya. Hindi dila. Isang itim na ahas, manipis pero buhay na buhay. Mga 8 pulgada ang haba, dahan-dahang umakyat sa ngalan-ngalan niya at lumabas sa labi. Hindi ordinaryong ahas. Makinis. Walang meta. Pero may nakasulat sa katawan nito gamit ang pulang-pulang tinta na parang dugo na hindi natutuyo kahit hinawakan. Hindi siya ginagamot ng doktor. Kulam IT. Huwag mong puputulin ing ahas o kayo arayan ing susunod. Nang subukan ng isang nurse na kunin ito gamit ang forceps, bigla na lang itong naging abo sa kamay niya. Literal na naging abo. At kasabay ng pagkaabo, narinig ng lahat sa buong ER ang isang bulong na hindi nila malaman kung saan galing. Sinabi ko na sa inyo, hindi lahat ng sakit ay kaya ng gamot niyo. Pagkatapos noon, tumigil ang monitor. Flatline. At sa pagkakataong iyon, alam na ng lahat na hindi na sila makakapag-revive pa sa kanya. Pero ang pinakamalala, nang i-turn over ang katawan na Ernesto para ihanda sa morgue, may nakita ang isang medtech sa likod ng damit niya. 4 na tusok ng karayom na pula, nakaturok pa rin sa balet, nakabuo na maliit na krus. At sa ilalim ng krus, may nakasulat gamit ang perehong pulang tinta. Simula pa lang ito. Hindi lang iyon ang nangyari sa ospital na iyon. Sa loob lang na 3 buwan, 5 pang empleyado ang biglang namatay sa perehong paraan. Lahat walang sakit. Lahat may itim na ahas na lumabas sa bibig. Lahat may nakasulat. Hindi doktor ang kailangan nyo. At ang pinaka hindi nila malunok, lahat ng 5, bilang ang doktor na unang-unang nagsabi na walang kulam sa modernong panahon, ay may perehong apelido ng doktor na ngayon ang pinakakinatatakutan ng buong ospital. Kaya kung ngayon ay may nararamdaman kang kakaiba sa katawan mo, at sinabi ng doktor na wala naman daw sakit, pakinggan mo ako. Minsan, hindi ibig sabihin na hindi nila nakita. Wala talaga. Minsan, may ibang gumagamot na hindi lang ayaw maniwala ng iba. At kung ikaw ang susunod, sino ang pipiliin mo? Doktor o albularyo? Abangan, dahil ang kwentong ito, nagsisimula pa lamang. Kabanata 2. Ing pasyente hindi may paliwanag ng Saray. Alam niyo ba kung ano ang pakiramdam kapag alam mong may kumakain sa loob ng tiyan mo, pero walang doktor sa buong Qatar ang makakita kahit anong high-end na makina ang gamitin? Ganito ang nangyari kay 8 Lorna Villamor, 38 anyos, nag-iisang breadwinner ng pamilya sa Lucena City, Quezon. Itong taon siyang domestic helper sa Doha. Matipid, walang bisyo, palaging top performer.
May plano na mag-resign at magtayo ng maliit na karinderya pagkatapos ng isang kontrata pa. Pero noong Mayo 2022, nagsimula ang kakaiba. Isang gabi, habang natutulog sa kwarto ng amo niya, nagising siya sa sobrang sakit ng tiyan. Araw may kamay na pumipilit buksan ang bituka niya mula sa loob. Hinawakan niya ang tiyan niya, malamig. Pero pakiramdam niya, may mainit na bagay na gumagalaw-galaw sa loob. Hindi lang parang gas. May hugis, may direksyon. At tuwing lilipat ito, parang may tumutusok sa kanyang puson gamit ang matulis na bagay. Kinabukasan, nagpa-check up sa pinakamahal na klinik sa Doha. Gastroenterologist, ultrasound, CT scan with contrast, colonoscopy. Lahat malinis. Sabi ng doktor, stress lang po, maraming yeyang ganyan. Uminom lang ng Buscopan at anti-anxiety. Pero lumala. Sa 3 linggo, nagsimula ng mamoy bulok ang hininga niya kahit kakagising lang at kakabrush pa. Yung amoy, parang isda na ilang araw nang patay sa init. At tuwing magsasalita siya, napapansin ng kasama niyang Pinay na parang may tumatakbo sa liig niya sa ilalim ng bala. Isang gabi, habang nagvi-video call sa pamilya, biglang napasigaw ang bunso niyang anak na 9 anyos. Bakit may itim na gumagalaw sa liig mo? Parang wood. Tiningnan niya sa salamin, wala naman siyang nakita. Pero ramdam na ramdam niya. May buhay sa loob niya. Nakatanggap siya ng text mula sa numerong walang pangalan sa phone book. Bayaran mo ang utang ng nanay mo sa akin noong 1,978. Huling babala. Kung hindi, kakainin ka namin mula sa loob. Hindi mo makikita sa X-ray. Hindi mo makikita sa CT scan. Kami lang ang makakakita. Hindi niya kilala ang numero. Pero naalala niya noong 1,978, namatay ang nanay niya sa Lucena. At bago mamatay, may sinabi ito sa kanya na hindi niya maintindihan noon. Anak, kapag may humingi sa iyo ng bayad na hindi mo alam, huwag na huwag mong babaliwalain. May utang ako sa taong hindi na dapat banggitin ang pangalan. Sa 6 na buwan, hindi na siya makakain. Kahit tubig, isinusuka. Umayat siya ng 28 kilos. Ang dating 62 kilos, naging 34 na lang. Balat at buto. At ang pinakamalala, tuwing gabi, naririnig niya ang bulong sa loob mismo ng tiyan niya. Bayaran mo, bayaran mo, bayaran mo. Nag-decide siyang umuwi sa Pilipinas kahit bawal pa sa kontrata. Gusto niyang makita ang mga anak niya, baka kasi huling beses na. Nang makababa siya sa NAIA, sinalubong siya ng mga kapatid. Nang yakapin siya ng panganay niyang anak, biglang napasigaw ang bata. Bakit ang lamig mo? At bakit parang may humihilab sa tiyan mo? Sa biyahe pauwi ng Lucena, tumabi sa kanya ang kapatid niyang doktor sa Canada na umuwi rin para sa kanya. Si Catherine Villamor Cruz. Maganda. Matagumpay. May-ari ng sariling klinik sa Toronto. Siya ang unang nagsabi. Walang kulam-kulam, yan. Sexosomatic lang, yan ng mga ebli. Sa Makati Med tayo. Ipapatingin kita sa pinakamagaling na gastro doon. Hindi yan hindi yan sumpa. Utak ng utak mo lang yan. Pero habang sinasabi niya iyon, napansin ni 8 Lorna na nanginginig ang kamay ng kapatid niya. At sa ilalim ng mga sleeve ng damit nito, may 4 na maliliit na tusok ng karayom na pula na nakabuo na maliit na krus. At sa isipan ni 8 Lorna, isang tanong na lang ang umikot. Kung stress lang ito, bakit parang may alam ang kapatid niya? Abangan, dahil dito pa lang. Nagsisimula pa ang bangungot. Kabanata 3, Yenji Modernong Dr. N.A. hindi naniniwala ese kulam. Nang makarating sila sa Makati Medical Center, halos hindi na makalakad si 8 Lorna. 2 lalaki ang naghatid sa kanya gamit ang wheelchair. Ang balat niya ay kulay abo na, parang patay na. Ang mga mata ay malalim na malalim, parang butas ng ulo. At tuwing humihinga, amoy bulok na isda pa rin ang lumalabas sa bibig niya kahit nakamask na.
Ang doktor na nag-take over, E.R. Raymond Ray Cruz, 35 anyos, valedictorian sa UWI Medicine, top isa sa boards, residency sa Mayo Clinic, fellowship sa Singapore, guwapong-guwapo, matangkad, malinis ang buhok, at ang pinakakilalang kilala sa kanya. Hindi naniniwala sa Diyos, lalo na sa kulam, aswang o anting-anting. Nang makita ang chart ni 8 Lorna, tumawa pa siya sa harap ng mga nurse. Another classic case of Ebley conversion disorder. Kakulangan sa yakap ng pamilya, stress sa abroad, tapos may nag-text na kulam ka raw. Tapos maniniwala agad. Kaya ayan, nagkakasakit talaga sa takot. Inutos niya agad ang lahat ng pwedeng i-test. Endoscopy, MRI ng buong tiyan, ET scan, tumor markers, parasitology workup kahit alam niyang walang parasite na hindi makikita sa abroad. Kahit psychiatric evaluation, pinakuha niya pa. Lahat negative, lahat normal. Kahit ang endoscopy, malinaw na malinaw ang loob ng tiyan ni 8 Lorna. Walang sugat, walang tumor, walang pamamaga. Sabi ni E.R. Ray habang nagra-rounds. Wala naman pala. Kaya mga kababayan, huwag kayong maniniwala sa mga albularyo. Science ang sagot. Stress lang too. Bibigyan ko siya ng Letsapro at Pantoprazole. Sa isang linggo, babalik yan sa deity. Pero ng gabing iyon, habang natutulog si 8 Lorna sa private room niya sa P2TA floor, 12:30 ng hating gabi. Biglang tumunog ang monitor. Flatline. Code blue ulit. Umasok si E.R. Ray na nakapajama pa, galing sa call room. Siya ang nag-lead ng resuscitation. Chest compression. Ang bubag. Epinephrine every 3 minutes. 6 na minuto siyang patay. 6 na minuto na walang tibok. Tapos biglang bumalik ang pulse. Bumalik ang kulay sa mukha niya. Nagising si 8 Lorna. At ang unang salitang lumabas sa bibig niya habang nakatitig kay E.R. Ray ay hindi salamat. Kundi, hindi doktor ang kailangan ko. Albularyo. Nang marinig iyon ni E.R. Ray, natawa siya. Hindi ka pa fully oriented. Side effect ng hypoxia sa brain. Bukas okay ka na. Pero kinabukasan, nang bumisita ulit siya, nakita niya si 8 Lorna na nakaupo na sa kama. At may hawak na itlog na itim, puno ng dugo sa loob. Doctor, kagabi habang patay ako, may pumasok sa kwarto ko. Babay, nakaputi, pero itim ang mga meta. At may sinabi siya sa akin. Tumawa ulit sa E.R. Ray. Hallucination po, yan. Pero hindi natapos ni 8 Lorna ang sinasabi. Dahan-dahan niyang binuksan ang itlog gamit ang kamay niya. Sa loob, hindi pula, hindi itlog na manok. May maliit na itim na ahas na buhay pa. At nakabalot sa isang piraso ng papel na may sulat. Raymond Cruz, huli kay Yene. At sa ilalim ng papel, may nakadikit na litreto. Ang mukha ni E.R. Raymond Cruz noong bata pa siya. Kasama ang isang matandang babaeng nakatayo sa likod niya. Na perehong-pereho ng babaeng nakita ni 8 Lorna kagabi. Biglang nanlamig ang buong kwarto. Nawala ang ngiti sa mukha ni E.R. Ray. Kasi sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi niya may paliwanag ng science ang nakikita niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, natakot ang doktor na hindi naniniwala sa kulam. Abangan, dahil ang taong akala niya ay kaya niyang gamutin gamit lang ang gamot, ay siya pala ang susunod na pasyente. Kabanata 4, ENG albularyo sa probinsya NA Bulag NANGA, nakakakita EARIN. Pagkaalis sa Makati Med, hindi na nag-aksaya ng oras si 8 Lorna. Kahit sinabi ng mga kapatid niyang magpagaling ka muna, alam na niya sa puso niya. Hindi na ito para sa doktor. Kailangan niyang bumaba sa Lucena, sa barangay nila sa Tayabas, Quezon. Sa taong hindi na nila binabanggit ang pangalan maliban sa bulong-bulungan. Mang Tano, ang albularyong bulag na mula ng ipanganak. Pero sinasabi na matatanda na mas malinaw pa ang nakikita niya kaysa sa amin na may meta. Nang makarating sila sa lumang bahay nipa sa tabi ng bundok ng Banahaw,
Alas 5 pa lang na madaling araw, pero nakabukas na ang maliit na bintana. May amoy ng damot langis ng niyog na nasusunog. Sa loob, nakaupo sa banig si Mang Tano. Maputi na ang buhok, balat na parang balat ng puno. At ang mga mata, puti na puti, parang gatas na natuyot. Pero na marinig niya ang yabag ni 8 Lorna, mumiti siya. At tinuro ang eksaktong direksyon niya kahit hindi siya nakatingin. Alam ko na ang dala mo, Lorna, sabi niya nang hindi man lang nagpakilala. Pumasok ka, huwag kang matakot. Hindi pa oras mo. Umupo si 8 Lorna sa harap niya. Hindi na siya nagsalita. Dahan-dahang hinawakan ni Mang Tano ang tiyan niya gamit ang mga kamay na puno ng pekas at ugat. Hindi siya nagsalita ng mga 2 minuto. Tanging tunog lang ng hangin at kuliglig sa labas ang naririnig. Tapos biglang nanginginig ang buong katawan ng matanda. Parang binuhusan ng malamig na tubig. At nang magsalita siya, hindi na normal ang boses niya. May ibang boses na kasama, malalim, parang lalaki at babae sabay. 3 kulam ang nasa loob mo, anak. Una, para patayin ka ng dahan-dahan. Ikalawa, para walang doktor makakita, kahit anong makina ang gamitin. Ikatlo, at ito ang pinakamapait. Para kapag gumaling ka, may kapalit na buhay na kukunin. Tumulo ang luha ni 8 Lorna. Sino po ang nakulam sa akin, Mang Tano? Hindi agad sumagot ang matanda. Kumuha siya ng tawas. Itinunaw sa kandila. At namatunaw ito, nahulog sa pleto. At nag-form ang malinaw na mukha ng isang babaeng nakangiti. Maganda, matangkad, at kilala na kilala ni 8 Lorna. Ang kapatid niyang doktor sa Canada, si E.R. Catherine Villamor Cruz. Bakit niya ako kukulam, Mang Tano? Sigaw ni 8 Lorna. Maganda naman ang buhay niya. Mayaman, may klinika. Ako ang nagpapakahirap sa abroad para sa pamilya. Tumingin sa kanya si Mang Tano kahit bulag siya. At sinabi ang bagay na hindi na niya makakalimutan habang buhay. Galit siya sa iyo, Lorna, dahil ikaw ang paborito ng nanay niyo. At noong mamatay ang inyong ina, may lihim na ibinigay sa iyo ang nanay mo. Isang anting-anting na gawa sa bala ng kampilan ng lolo niyo noong gayera. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka pa talaga namatay. Iyon ang hadlang. At iyon din ang dahilan kung bakit gusto kang patayin ng kapatid mo. Kasi kapag nawala ka na, mapupunta sa kanya ang kapangyarihan ng anting-anting. Tumingin si Mang Tano sa kawalan, at may ngiti na malamig. Pero hindi lang siya ang kalaban mong gayon. May kasama siya, isang doktor sa Maynila. At ang doktor na iyon, kapatid ng lalaking namatay sa ospital na may ahas sa lalamunan. Biglang nanindig ang balahibo ni 8 Lorna. Si E.R. Raymond Cruz. Tumango si Mang Tano. At hindi lang siya doktor, Lorna. Siya rin ang magiging tagapagmana ng sumpa. Kapag hindi natin naputol ito ngayon. Tumingala ang matanda sa kisam. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng malakas, parang may kausap sa itaas. Simula na ng digmaan. Albularyo laban sa doktor. Puso laban sa science. Dugo laban sa dugo. At habang sinasabi niya iyon, bigla may lumitaw sa pader ng Nipa House. Isang anino ng babaeng nakaputi at itim ang mata, na nakangiti lang, habang hawak ang larawan ni E.R. Raymond Cruz. Abangan, dahil ang labanan na ito, hindi na lang sa katawan ni 8 Lorna, peti sa kaluluwa ng lahat ng kasali. Kabanata 5, Yenji Labanan, 7 araw 87 gabi ng orasyon 80 dugo. 7 araw, 7 gabi. 2 mundo ang nagbanggaan sa loob at labas ng katawan ni 8 Lorna. Sa Makati Medical Center, si E.R. Raymond Cruz ay hindi na makatulog. Hindi na siya ang dating mayabang na doktor. Pula na ang mata, bumababa ang timbang. At tuwing titingin siya sa salamin, may nakikita siyang babaeng nakatayo sa likuran niya kahit wala namang tao sa banyo. Kahit anong gamot ang inumin niya, hindi nawawala ang hapdi sa tiyan niya. Perehong-pereho ng nararamdaman ni 8 Lorna noon. Sa ospital, ginawa niya ang lahat ng science na alam niya. Exploratory laparoscopy,
full body pet. Kahit experimental drug na hindi pa approved sa Pilipinas, ipinapasok niya. Lahat negative. Pero alam na niya sa loob-loob niya. Hindi ito sakit na nakikita na makina. Samantala, sa Tayabas, Quezon, sa ilalim ng puno ng balete na daang taon na ang edad, nagsimula ang 7 araw na orasyon ni Mang Tano at 7 iba pang albularyo mula sa iba't ibang probinsya. Walang tulog. Walang kain maliban sa asin at bigas na hilaw. 7 itlog na itim ang manok. 7 kandila na gawa sa taba ng buwaya. At 7 patak ng dugo mula sa hinlilit na daliri ni 8 Lorna. 1 patak bawat araw. Araw isa. Nang simulan ang unang orasyon, biglang sumigaw si 8 Lorna. May lumabas sa bibig niya. 1 piraso ng tela na puno ng buhok at karayom. Sabi ni Mang Tano, ito ang pampakain sa iyo ng mangkukulam. Ginawa, tunong kasal mo noong 2008. Hinintay lang nila ang tamang oras. Araw 2. Sa ospital, biglang nawalan ng kuryente sa buong 7 TA floor. Nang mag-on ang emergency light, nakita ng nurse si E.R. Raymond nakatitig sa salamin. At may babaeng nakatayo sa likod niya na walang refleksyon. Nang lumingon siya, wala naman. Pero nang tignan ulit ang salamin, nandiyon pa rin ang babae at nakangiti na. Araw 3. Sa probinsya, habang nag-oorasyon, biglang umulan ng dugo sa loob ng bahay nipa. Hindi marami, pero sapat para mabahuan ang buong kwarto. At sa dugo, nakasulat sa sahig. Hindi niya kaya. Ibalik niya siya. Araw 4. Tumawag si E.R. Catherine mula sa Canada. Yung kapatid ni 8 Lorna na doktor. Video call. Pero sa likuran niya, sa halip na snow at magandang bahay. Nakita ng lahat sa probinsya ang itsura ng mangkukulam na nakaputi at itim ang meta. At nagsalita si Catherine, pero ibang 20 ang boses. Putulin niyo ang orasyon o papatayin ko rin ang mga anak niya isa-isa. Araw 5. Sa ospital, natagpuan si E.R. Raymond sa call room na nakahubad, gumuguhit ng krus gamit ang sariling dugo sa pader. Sinabi niya sa residente, may nakikita akong ahas sa loob ng tiyan ko, tulad ng kay Ernesto, tulad ng kay Lorna, at alam ko na kung sino ang nagladay. Araw 6. Sa probinsya, pinakamalakas na gabi. Itong oras na orasyon ng walang tigil. Biglang nanginginig ang buong lupa. Tumila ang mga aso sa buong barangay. At nang sandaling iyon, nakita ni Mang Tano sa kanyang isipan ang tunay na anyo ng mangkukulam. Hindi lang si Catherine. May lalaking doktor sa likod niya, si E.R. Raymond Cruz, na hawak ang kamay niya. At sabay silang ngumingiti. 2 sila, bulong ni Mang Tano. Isa ang nagkulam. Isa ang magpapakain ng sumpa sa susunod na henerasyon. Araw 7. Huling gabi. Nang matapos ang huling orasyon, biglang sumigaw si 8 Lorna, at mula sa bibig niya, lumabas ang huling bagay. Isang maliit na sobre na gawa sa balat ng ahas. At sa loob, isang singsing na ginto, singsing ng kasal niya noon. At sa ilalim ng singsing, may nakasulat, salamat sa kapalit, Lorna. Gumaling ka na. Pero simulang ngayon, kaming 2 ni Raymond ay magiging isa na. At sa eksaktong oras na iyon, sa Makati Med, tumigil ang monitor ni E.R. Raymond Cruz. Flatline. Pero nang buksan ng mga nurse ang bibig niya para i-intubate, wala silang nakitang ahas. Dahil sa pagkakataong ito, ang ahas ay pumasok na sa katawan niya. Nang buhay pa siya, at na magising si 8 Lorna kinabukasan. Gumaling na siya, walang sakit. Kumakain na, makulay na ulit ang mukha. Pero nang tignan niya ang cellphone niya, may bagong text mula sa numerong walang pangalan. Salamat sa regalo, 8. Hinding-hindi mo na makikita ulit ang kapatid mo. Dahil ngayon, kaming 2 na ni Raymond, ang magiging doktor mo forever. At sa huling sandali ng 7 araw na labanan, alam na ng lahat, nanalo ang albularyo. Pero hindi ibig sabihin noon, tapos na ang sumpa. Dahil ang tunay na labanan, nagsisimula pa lamang. Abangan ang huling kabanata.
Ang kapalit ng kulam. Sino ang susunod na magbabayad? Kabanata 6. Itong araw pagkatapos ng huling orasyon, gumising si 8 Lorna na parang hindi siya nakasakit kahit kailan. Kumakain na siya na 3 beses sa isang araw. Tumaba na ulit ng 5 kilo. Nakakatawa na siya sa mga anak niya. At tuwing titingin siya sa salamin, wala nang gumagalaw sa ilalim ng balet niya. Pero tuwing gabi, kapag natutulog na ang buong bahay, may naririnig siyang bulong sa labas ng bintana. Salamat sa regalo. Ete, salamat sa regalo. 1 linggo pagkatapos niyang gumaling, tumawag ang panganay niyang anak na nasa Qatar pa rin, si J.R., 19 anyos, scholar sa isang technical school doon. Masigla ang boses. Okay na ako dito. May bagong trabaho pa ako part-time. Babalik na ako sa susunod na taon para makapag-ipon tayo ng karinderya mo. Natuwang si 8 Lorna. Pero nang ibaba niya ang telepono, may kakaibang lamig na bumalot sa buong bahay. Kinabukasan, hindi na siya tinawagan ni JR. Text lang. Masakit tiyang ko bigla. Parang ikaw noon. Umunta na ako sa klinik dito. Sabi nila stress lang daw. Hindi na nakatulog si 8 Lorna. Tumawag siya sa kapatid niyang si Catherine sa Canada. Walang sagot. Sa Facebook, offline na ang account. Kahit sa Instagram, deleted na lahat ng post. Sa 3 araw na hindi makontak si JR, tumawag ang kaibigan niyang Pinay sa Qatar. Lorna, naka-confine na si JR sa Hamad Hospital. Grabe ang sakit niya sa tiyan. Walang makita ang doktor kahit anong test. At kanina lang nang magising siya, may sinabi siya sa nurse na hindi maintindihan ng mga Arabo. Ano yun? Paulit-ulit daw niyang sinasabi. Hindi doktor ang kailangan ko, albularyo. Parang binuhusan na malamig na tubig si 8 Lorna. Dali-dali siyang tumakbo kay Mang Tano. Nang makarating siya sa bahay ni Pa, nakita niyang nakaupo na ang matanda sa labas. Arang hinihintay siya. Hindi pa tapos ang bayad. Lorna, sabi agad ni Mang Tano nang hindi siya tinitingnan. May 3 kulam. Naalis ko ang 2. Yung 4, hindi ko na kaya. Kasi ang kapalit na buhay. Hindi ikaw. Hindi rin si Catherine. Hindi rin si Raymond. Sino o? Tumingala si Mang Tano sa langit kahit bulag siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, may luha sa mga puting mata niya. Ang anak mo, Lorna. Ang panganay mo. Kasi siya ang may pinakamalakas na dugo sa lahi niyo. Siya ang magmamana ng anting-anting mo balang araw. At ngayon, kinuha na siya. Biglang tumunog ang cellphone ni 8 Lorna. Video call mula sa numerong hindi niya kilala. Nang sagutin niya, nakita niya ang anak niyang si J.R. na nakahiga sa hospital bed sa Qatar. Payat na payat, kulay abo na ang mukha. At sa likod niya, nakatayo ang 2 tao na magkahawak kamay. Si E.R. Catherine at si E.R. Raymond Cruz. Erehong nakangiti. Erehong itim na itim ang mga meta. At sabay silang nagsalita gamit ang isang boses. Salamat sa regalo, 8. Salamat sa anak mo. Gumaling ka na. Kami naman ngayon ang magiging pamilya niya. At sa huling sandali ng video call, nakita ni 8 Lorna na may gumagalaw sa lig ng anak niya. Erehong-pereho ng gumagalaw sa lig niya noon. Tumila ang mundo niya. At ang huling narinig niya mula sa cellphone ay ang bulong ng 2 doktor na ngayon ay isa na. Abangan mo ang susunod na kwento. Dahil sa susunod, hindi na ebli ang pasyente. Ikaw na ang magiging albularyo. At kaming 2, ang mga doktor na hindi mo na matatakasan. Tapos na ang kwento. O simula ta lang. Kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin ay nakadikit ka na sa sumpa ng kwentong ito. Huwag mong kalimutan. Like kung natakot ka. Comment kung sino sa tingin mo ang susunod na pasyente. At subscribe ka na sa channel. Dahil sa susunod na linggo, may bagong video na hindi mo na pwedeng i-skip. Kahit anong gawin mo. Kahit patayin mo pa ang cellphone mo. Dahil kami, nandito na sa loob.